Samantala sa iba pang mga balita, pinabulaanan naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang ulat ng di umano'y minamaltrato ng Special Action Force ang mga bilanggo sa Bilibid. Para sa detalye, nagbabalik si Ria Fernandez via phone patch. Kirby, sinabi nga ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dapawang paninira lamang ang ulat na di umano'y minamaltrato ng mga miyembro ng PNP Special Action Force o SAF ang mga bilanggo sa New Bilibid Prison. Ayon kay Aguirre, maski ang opisyal ng Bilibid na nagsumbong na di umano'y may insidente na sinabuyan ng tubig at binagwasan pa raw ng SAF ang mga preso ay napatunayang hindi totoo ang balita. Sinabi pa ni Aguirre na ang pagrereklamo ng mga inmate ay indikasyon na epektibo ang SAF super sa pagiging mahigpit sa kanila. Ipinaliwanag naman ng kalihim ang pag-ikli ng visiting hours sa pambansang pilitan kamakailan mula sa 6 na oras sa 30 minuto na lamang. Ani Aguirre, ito'y dahil sa biglaang offline ganugad ng SAF sa maximum security. Mula ng mga siwa ang SAF, nasa 5 offline ganugad na raw ang inulungsad kung saan nakasabat ng halos 1 milyong pisong halaga ng pera, shabu, cellphone, signal boosters at mga baril. Dahil dito, kumpiyansi si Aguirre na ilang araw lang, malilinis na ang Bilibid mula sa mga kontrabando. Nakatakda naman makipagpulong ng opisyal sa hindi niya pinangalan ng presidente ng isang NGO na nagbigay umano ng impormasyon sa kanya ukol sa Shabu Laboratory Tunnel sa Bilibid. Ito'y para kumpirmahin ang tunnel gamit ang teknolohiya. Ani Aguirre, narinig niya na ang tungkol dito bago pa man siya maupo sa pwesto. Samantalang Kirby, iginiit din ni Aguirre na hindi siya natatakot sa mga death threat na kanyang natatanggap. Matatanda ang inihayag noong nakaraang linggo ng kalihim na isang high-profile inmate ni Mano ang nagtatanggang ipapatay siya sa halagang 50 milyong piso. Muli mula sa DOJ para sa PTV News, ako si Ria Fernandez. Maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez.